mamantika, mataba, at maalat na pagkain. Masarap sa panlasa at paningin, pero kapag sobra, nakakasama sa kalusugan. Bukod sa alta presyon, mataas na kolesterol at sakit sa puso, ang madalas na pagkain ng mga ito, maaari rin palang maging sanhi ng bato sa abdo o gallstones. Tulad ng nangyari kay JR. Aminado siya na unhealthy ang kanyang diet. Pero hindi raw niya akalain na magiging matindi ang epekto nito sa kanyang kalusugan. Hanggang sa nagsimula raw ang paulit-ulit na pananakit ng kanyang tiyan at likod. Matapos tiisin ng halos 2 taon ang pabalik-balik na sakit, nagpasya na si JR na magpatingin sa doktor. Ang akala ko, talaga, bumalik yung kidney stone. Kasi parang halos pareho lang din, yung masakit yung likod, ganon. Para akong laging acidic. So akala ko parang siguro nalalapasan lang ako ng gutom. Kaya akala ko, yung ulcer. Nang sumailalim si JR sa CT scan at ultrasound, dito na nakumpirma na mayroon ng namuong gallstone o bato sa kanyang abdo. Bukod sa unhealthy diet, mataas din ang posibilidad na mayroon ng gallstones ang isang tao kung siya ay obese o sobra-sobra ang timbang, diabetic, umiinom ng gamot na pampababa ng kolesterol, biglaang nangangayayat, at kung nasa lahi nila ang pagkakaroon ng bato sa abdo. Pagka ang first degree relative ay nagkaroon ng gallbladder stones, yung particular na pasyente na yon ay meron siyang twofold risk or higher risk kumpara sa normal person na magkakaroon siya ng gallbladder stones. Matatagpuan ang abdo o gallbladder sa ilalim ng atay. Isa itong maliit na organ na pinaglalagyan ng bile, ang likido na nagmumula sa atay at tumutulong sa pagtunaw ng taba. Mayroong 2 uri ng gallstones na posibleng mamuo sa abdo. Kapag mataas ang cholesterol content ng bile, ito ang nagiging cholesterol stone. At pigment stone kung bilirubin content naman ang mataas. Ang bilirubin ay kemikal na pinoproduce ng atay para patayin ang lumang red blood cells. Actually, if it's less than 0.5 centimeters, the size of the stone, you can actually give medications to flush it out. Pero if the stones is actually more than 0.5 centimeters, there's no way to flush it out kasi magbabara siya. So the only way is to do cholecystectomy. Cholecystectomy ang tawag sa operasyon kung saan tinatanggal na ang abdo. Base sa ultrasound at CT scan ni JR, lagpas 2 centimeters na ang laki ng kanyang gallstone, kaya kailangan na itong operahan. Kaya nitong unang araw ng Hunyo, sumailalim na siya sa laparoscopic cholecystectomy. Sa operasyong ito, mayroon 3 port o plastic tubes na ipinapasok sa loob ng katawan. The first port is the camera port. Pumapasok yun sa umbilical sa pusod. Pagpasok ng camera port, nakahook yun sa malaking monitor. So nakikita ng surgeon yung loob ng patient. So makikita niya yung liver, makikita niya yung stomach, yung extraluminal ng intestines, no, makikita niya. Additional port is on the hypogastric area. That's the right hand of the surgeon. Another port dito sa right side ng patient, that's the left hand. So yun lang ang gadgets lang ang nasa loob, pero kontrolado ng surgeon yon. Kapag nakapasok na ang mga instrumento, tsaka tatanggalin naman ang abdo. I-clip yung cystic duct, yung cystic artery para maputol at mailabas yung gallbladder through the umbilicus. Kapag wala na ang abdo ng pasyente, nababawasan na rin ang tumutulong sa digestive process ng katawan. Kaya payo ng doktor, Dahan-dahan lang sa pagkain. I mean, kailangan lahat in balance, right? More on fruits, vegetables, high fiber diet. Pwede pa naman kumain ng meat and pork, pero paunti-unti na lang. tandaan mga kapuso, walang masama kung kakain ng bawal paminsan-minsan. Basta siguraduhin hindi ito lalabis. Para sa sakit, hindi kailangang magtiis.